Kami ay nakatanggap ng impormasyong kawili-wili hinggil sa pinakahuling hakbang ng Japan sa kanilang modernisasyong militar. Opisyal ng tinanggap ng Japan Ground Self-Defense Force, JGSDF, ang una nitong Patria AMVXP Armored Personnel Carriers, APC, isang makabagong henerasyon ng mga sasakyang pandigma na hindi lamang nagpapakita ng teknolohikal na pagsulong, kundi pati na rin ng malinaw na layunin ng Japan na palakasin ang kanilang puwersang panlupa. Dito pumapasok ang kahalagahan ng Japan. Habang pinalalakas ng JGSDF ang kanilang fleet gamit ang Patria AMVXP, unti-unti namang ipa-phase out ang daan-daang Type 96 APCs. Bagamat mas luma, ang mga ito ay nananatiling subok na sa aktwal na operasyon, matibay, at mas madaling i-maintain kumpara sa mga mas bagong modelo. Kung makakapasok ang Pilipinas sa tamang pagkakataon, ang pagkuha ng Type 96 APCs mula Japan ay maaaring magsilbing pinakamabilis, pinakapraktikal at pinakaabot-kayang alternatibo upang pansamantalang punan ang kakulangan habang hinihintay ang dagdag na Guarani units. Sa halip na maghintay pa ng ilang taon, maaaring agad na ma-integrate ang Type 96 sa frontline operations ng Philippine Army, isang bagay na magbibigay ng agarang pagtaas sa mobility, protection at rapid deployment capability ng mga tropa. Hindi lamang ito usapin ng teknolohiya o kagamitan. Ang isang posibleng Type 96 na transfer mula Japan ay may kasamang strategic value. Una, ito ay magpapatibay sa defense partnership ng dalawang bansa na sa mga nakaraang taon ay lalong lumalalim. Ikalawa, maaalala na nagbigay na ang Japan ng UH-1 helicopter spare parts at surveillance radars bilang suporta sa Armed Forces of the Philippines, AFP. Ipinapakita nito ang kanilang handang tumulong sa pagpapatibay ng depensa ng Pilipinas. Ikatlo, ang pagkakaroon ng Type 96 ay magbibigay sa Philippine Army ng diversified inventory na makakatulong upang hindi ito nakatali lamang sa isang supplier o bansa. Sa mas malawak na pananaw, ang paglipat ng Type 96 ay maaari ring magdala ng logistic support at maintenance cooperation mula sa Japan. Isang bagay na mahalaga upang mapanatiling operational ang fleet ng mga sasakyang ito sa loob ng maraming taon. Mahalaga ring tandaan na hindi kailangang magkumpetensya ang Guarani at Type 96. Sa halip, maaari silang magsilbing magkatuwang na plataporma. Ang Guarani ay magsisilbing backbone ng modernisadong Philippine Army na may advanced features at mas mataas na survivability. Ang Type 96 sa kabilang banda ay maaaring magsilbing bulk capability, isang mabilis na solusyon upang mapalawak ang fleet at maibigay ang agarang proteksyon at mobility sa mas maraming unit. Sa kasalukuyan, wala pang formal na negosasyon o opisyal na anunsyo mula sa pamahalaan ng Pilipinas o Japan hinggil sa isang APC transfer. Ngunit malinaw ang window of opportunity habang pinapabilis ng Japan ang pagpasok ng mas maraming Patria AMVXP sa kanilang serbisyo. Kasabay din nitong unti-unting ilalagay sa reserba o i-decommission ang Type 96, bagamat maaasahan at moderno ang Guarani. Ang plano ng Pilipinas na dagdagan ang fleet nito ay nahaharap sa maraming pagkaantala, mula sa kakulangan ng pondo, procurement bottlenecks, hanggang sa pabago-bagong prioridad ng AFP Modernization Program. Ang mga pagkaantala ay nagbunga ng isang capability gap sa panahong higit na kailangan ng Army ng mabilis na tugon laban sa mga hamon gaya ng counterinsurgency sa Mindanao, humanitarian at disaster response, at higit sa lahat ang pagpapalakas ng territorial defenses sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng Type 96 ay makakatulong sa diversification ng inventory ng Philippine Army. Hindi na ito nakatali sa iisang supplier. Sa parehong panahon,
Maitataguyod din ang ugnayan sa Japan bilang isa sa pinakamahalagang kaalyado ng Pilipinas sa Indo-Pacific. Higit sa lahat, nagbibigay ito ng praktikal na solusyon, mas mabilis na paglawak ng armored fleet sa mas mababang gastos nang hindi nasasakripisyo ang kasalukuyang Guarani program. Sa halip na magkompetensya, maaaring magtulungan ang dalawang platform, ang Guarani bilang modernong gulugod at ang Type 76 bilang dagdag na bulk capability para sa mobility at proteksyon ng tropa. Para sa Maynila, ito ang tamang oras upang kumilos. Ang pagkuha ng Type 76 APCs ay hindi lamang magpapalawak ng kapasidad ng Philippine Army, kundi magbibigay rin ng oras bilang at mas matatag na alyansa kasama ang Japan, isang kombinasyon na maaaring maging decisive factor sa pagpapatuloy ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon.